Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6651. Sa oras na ito, ipinakita ni Layton ang mukha ng isang nagtatanong kay Harvey sa ngalan ng hustisya at isa na malapit ng maghiganti. Kasi naman, kaka-kick out lang niya sa Country H commercial ni Harvey noon. Hindi niya inaasahan na mapalakam ng utang na iyon ng ganoon kaga. Wala pang isang linggo, at nagkaroon na siya ng pagkakataon na ipahiya si Harvey para pahirapan si Harvey na mas masahol pa sa kamatayan. Sa ganoong sitwasyon, natuwa si Layton. Ang mga lalaking sumusunod sa kanya ay mga naka-turncoat na katulad niya, at lahat sila ay tumingin kay Harvey na puno ng pang-aalipusta. Inangat ni Harvey ang ulo at tinignan sila ng masama. Kung may mga taong mas kinaiinisan niya kaysa sa mga taga-isla, dapat itong mga taksil na hamak na ito. Naniniwala silang lahat na mas magaling sila kaysa sa iba pagkatapos nilang maging tuso kasama ang mga islander. Sa totoo lang, wala silang ibang gamit maliban sa ginamit para itaboy ang sarili nilang bansa at mamamayan. Yung vice chairman, ay, teka, nakalimutan ko, you're no longer one, mahinahong sabi ni Harvey. Isa ka na ngayong normal na mamamayan. Bagamat nakipag-alyansa ka sa mga islander at iniisip mong isa kang tao, ang totoo ay wala kang iba. Kaya, mas mabuting huwag kang makialam sa pagitan namin ni Shingan. Kung hindi, nag-aalala akong magdurusa ka para dito. Bagamat hindi mapakali si Harvey sa kung paano kumilos si Layton, hindi niya iisipin na ipahiya si Layton pabalik kung gusto siya ng huli na kasuklaman. Pahirapan mo ako. Ngunguso si Layton. Sa tingin mo ba ito pa rin ang Country H Commercial Group? Sa tingin mo ba ay may kabuluhan ang katayuan mo bilang chairman dito? Nangangarap ka. Inilagay ni Layton ang kanyang mga kamay sa likod, na para bang gustong turuan ng leksyon si Harvey. You don't know your place at all, young man. Let me tell you, then. May kasabihan tayo tungkol sa never split ang holy matrimony. And today is the best day for a wedding such as this. If you're simply here to observe and have a meal, no one would say anything. Ngunit pumunta ka rito para akitin ang asawa ng ibang lalaki, at sirain ang kanyang pamilya, at saktan pa ang mga kaibigan ng nobyo. Napakawalang hiya mo at bastos. Bilang isang normal na mamamayan ng bansang ito, kailangan kong katawanin ang bansang ito para ituro ang iyong pagkakamali at sabihin na umalis ka na. Kung kumalat ang balita tungkol dito, iisipin ng buong mundo na ang mga tao sa ating bansa ay katulad mo. Napangiti si Harvey. Hindi ka ba nahihiyang magsalita ng ganyan? Nahihiya? Ano bang ikinahihiya ko? Napangisi si Layton. Just say it if I'm wrong. Bubugbugin mo rin ba ako? Halika, patayin mo ako kung kaya mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit patayin mo ako, hindi mo magagawang patahimikin ang mundo. Nakikita ng lahat ang katotohanan. Ang lahat ng mga taga-isla at ang mga taksil ay pumalakpak at nagbunyi para sa kanya. Pumalakpak din si Shingan. Si Harvey, kahit na ang mga kagalang-galang na tao mula sa iyong bansa ay minamaliit ka. Sabihin mo sa akin, gagawin ba ng ibang tao ang mga bagay na ginagawa mo? Ayon sa kasabihan ng iyong bansa, gumagawa ka ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ang isang tagalabas na tulad mo ay pumunta sa aking kasal upang nakawin ang aking nobya. Sino ka sa palagay mo? Matuwid na sabi ni Shingan. Sa tingin mo ba kaming mga taga-isla ay maaaring mabuli? Sa tingin mo ba ang paraan ng Shinto way ay madaling maharas? Sinasabi ko sa iyo ngayon. Anuman ang mangyari sa iyo, maghahain ng protesta ang Island Nation laban sa bansa H. Hihingi kami ng reparasyon sa iyong bansa. Nang sabihin iyon ni Shingan, ipinahihiwatig niya na pinapahiya ni Harvey ang buong Island Nation. Nang marinig ang sinabi ni Shingan, lahat ng taga-isla ay nagalit din kay Harvey, na para bang kalaban nila ang kanilang kinakaharap. Habang ang lugar na ito ay pag-aari pa rin ng bansa H, ngayon ay nakatayo sila sa embahada ng Island Nation. Ito ay isang teritoryo na kabilang sa Island Nation.
Lahat ng ginawa ni Harvey ay hindi lamang nagpahiya sa Shinto Wei, kundi pati na rin sa buong island nation. Sa sandaling iyon ay sumagi sa kanilang isipan, ang pinuno ng mga elit ng Shindan Wei na mga kalaban ni Harvey ay tumayo at sinabing may masamang hangarin, "Harvey, masyado kang mayabang. Ngayon, ang Shindan Wei ang magiging mortal mong kaaway." Tumayo rin ang isang elite mula sa Nanwei at nagsabi, "Tama. Huwag isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo dahil mayroon kang ilang mga kasanayan. Sa ngalan ng hustisya, kaming mga taga-isla ay hindi papayag na gawin mo ang anumang gusto mo." Tama, ngayon, lahat kaming mga taga-isla ay nagkakaisa. Pagbabayaran ka namin sa lahat ng ginawa mo ngayon. Ang lahat ng mga taga-isla ay pinalo ang kanilang dibdib at nagsaya, mukhang nasa sabik habang ang kanilang mga mata ay kumikinang na pula. Halata naman, ngayon, hindi sila titigil maliban kung patay na si Harvey. Tanging si Jesse lang ang nakatayo doon na may kalmadong ekspresyon. Tinitigan niya ang nangyayari ng may tuyong ngiti, na parabang nakakatuwa ang hitsura ni Harvey dito. Excited si Shingan. Pakiramdam niya ay siya na ang naging numero 1 tao sa kabataang henerasyon, kasama ang lahat ng Islanders, 6 na martial arts schools, at ang 5 royal families na nagsasalita para sa kanya. Tumayo siya habang nasa likod ang mga kamay at tinuro si Harvey na parang namumuno sa isang bansa. "Harvey, kung alam mo pa kung ano ang makakabuti para sa iyo, lumuhad ka, at pagkatapos ay gumapang ka sa gilid para panoorin ang kasalang ito. Kung tatanggi ka pa ring magbago, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo." Napangiti si Shingan. "Wala akong pakialam kung mula ka man sa Martial Arts Alliance o Commercial Group. Pagkatapos ng ginawa mo, kahit patayin kita, ang buong bansa mo ay hindi maglalakas loob na magsalita." Nagtawanan ang lahat ng marinig ang sinabi ni Shingan. Nasiyahan ang lahat ng taga-isla matapos marinig iyon. Hindi na sila makapaghintay na makitang patuloy na nagmamatigas si Harvey. Sa ganoong paraan, maaari nilang salakayin at patayin siya, na nakatakdang maging pinakamalaking kaaway ng island nation. Hindi lamang nito maipapakita na makapangyarihan ng island nation, ngunit maaari rin nilang alisin ang isang malakas na kaaway na nagbabanta sa kanila. Bakit hindi? Shingan, si Yvonne, na pinilit na makinig sa mga taga-isla na pinapahiya si Harvey, sa wakas ay nagambala. Huminga siya ng malalim at dahan daw ang nagpatuloy, "Stop lying to others and yourselves. I won't marry you. The only reason I agreed to marry you is because inagaw mo ang lolo ko at pinilit mo ang kamay ko. Ngayong ligtas na ang lolo ko, bakit kita papakasalan?" Lahat ng naruroon sa kasal ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Yvonne. Hindi nila inaasahan na ang kasal ay may karumal-dumal na sikreto. Bas again, nang marinig ni Shingan ang mga salitang iyon mula kay Yvonne, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Nabasag ang tasa sa kamay niya. Hindi niya inaasahan na may magliligtas kay Sheldon. Hindi ba nangako sa kanya ang mga Xaviers na gagamitin nila si Sheldon para pilitin si Yvonne na sumunod? Kapag napangasawa na siya ni Yvonne, hindi ba nila papatayin si Sheldon? Upang matiyak na natupad ang mga bagay tulad ng ipinangako, nagpadala pa siya ng 12-dosenang mga elite ng Shinto Wei upang bantayan si Sheldon. Kung nailigtas si Sheldon at ang kanyang mga alipores ay walang anumang reaksyon. Nang sumagi sa isip ni Shingan ang kaisipang iyon, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng ilang numero. But then, mabilis niyang sinira ang phone niya. Walang exception. Wala sa mga tawag ang kumonekta na nangangahulugang may nangyari sa lahat ng elite na ipinadala niya. Lalo siyang natalo. Higit pa rito, dahil hayagang isiniwalat ito ni Yvonne, hindi mahalaga kung ito ay totoo o peke. Siya ay pinahiya ng kanyang nobya. Ito ay isang ganap na kahihiyan. Kapag ito ay nahayag, ang Shinto Wei ay mawawala ang moral na nasa mataas na lugar. Wala na silang kapangyarihan para ituloy ang bagay na ito sa hinaharap. Nang makita ni Harvey si Yvonne na gumagawa ng pahayag, humakbang siya pasulong at sinangga niya ito sa likuran niya. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Layton na sinusubukan siyang asagan. With a dry smile, he said, "Layton,
Aren't you reputable? Didn't you like to be the judge? Now, Yvonne has revealed the truth about how she was forced into the marriage. Someone as just as you will definitely ask for an explanation on our behalf, right? Tingnan natin. Kung handa kang sampalan si Shingan, kikilalanan ko ang iyong autoridad at maaari kang kumatawan sa batas at katarungan ng ating bansa saan ka man pumunta. Paano ang tunog na iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Layton nang marinig niya ang mga salita ni Harvey. Kalimutan ang tungkol sa paghampas kay Shingan, hindi man lang siya maglakas loob na itaas ang kanyang boses kay Shingan. Ngumuso siya, "Stop lying to yourself and everyone, Harvey. Nakikita ng mga mata ko ang totoo, at hindi na magbabago ang isip ko dahil sinabi lang ng isang mangkukulam. The truth remains the same. You're here to ruin a wedding." Ang mga akusasyon ni Yvonne ay mga salita lamang. Anong timbang mayroon sila? Anong biro? Oh, so ibig mong sabihin gusto mong makakita ng absolute proof? Tanong ni Harvey. Tama, kung mabibigyan mo ako ng patunay, wala akong pakialam na pamunuan ito sa ngalan mo, nanunuyang sabi ni Layton, na para bang hindi makapagbigay ng anumang patunay si Harvey. Gusto mo ng pruweba? Ipapakita ko sa iyo ang proof, sabi ni Harvey. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at lahat ng screen sa loob ng bulwagan ay agad na lumiwanag. Ang parehong video ay ipinakita sa lahat ng mga screen ng sabay-sabay, at napuno ng audio ang lugar. Ang video ay mukhang lihim na nai-record, na nagpapakita kung paano pinaplano ng mga Islander na gamitin si Sheldon para pilitin si Yvonne na magsumite. Ito ay isang bagay na natagpuan ni George noong iniligtas niya si Sheldon. Ito ay lalong malakas kapag ginamit sa sandaling ito. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Layton nang makita niya ang video sa screen. Ganon din si Shingan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito si Harvey. Ha! Gusto mong akusahan si Mr. Shingan na ginamit ito bilang ebidensya. Alam mo kung saan ang video na nakuha mo mula sa mga Diyos. Napangisi si Layton. Gaya ng inaasahan sa isang taong kaedad niya at makaranasan. Pinikit ni Layton ang kanyang mga mata, at nag-iisip na ng paraan para harapin ang kaguluhang ito. Someone like Mr. Shingan wouldn't have logically done something like this. It simply proves that you have plotted to crash this wedding for a long time. Bagamat hindi ko gustong kilalanin na ang mga tao mula sa aking bansa ay gustong gumawa ng ganitong paraan, pagkatapos na makita kung ano ang iyong iniaalok ngayon, wala akong magagawa kundi humingi ng tawad sa mundo sa ngalan ng lahat ng ating mga kababayan. Ang ating bansa ay tunay na bansa ng mga peke. Nahihiya ako na makita ninyong lahat ito. I'm so sorry. Matapos sabihin ang mga salitang iyon ng walang paumanhin, pinandilatan ni Layton si Harvey at nagpatuloy ng malamig, "Harvey, itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Kilalanin lang ang iyong mga kaiyahiyang aksyon at gusto mong masira ang kasalang ito. Ganun ba talaga kahirap? Alam kong nagseselos ka sa isang taong kasing successful ni Mr. Shingan at nakakakuha siya ng magandang asawa, pero how dare you do something like this because you're a green-eye monster? You're so despicable." Pagkatapos ay mabilis na isinapit ni Layton ang isa pang sisi kay Harvey. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay sumisira sa reputasyon ng ating bansa. Nang marinig ni Shingan ang sasabihin ni Layton, huminahon siya at sinabing, "Tama na, Harvey. Magbabayad ka sa pag-frame sa akin ng ganito. You know the best kung binabalangkas kita o hindi, tama." Sabi ni Harvey, malamig ang mukha. "The only reason you chose to have this wedding right before the battle is to disgust me. Now that I'm here, it gives you the excuse to attack me altogether. You should feel happy." Dahil doon, bahagyang naningkit ang mga mata ni Shingan. Hindi niya namalayan na nakita ni Harvey ang lahat ng maliliit niyang pakana. Labis na nagalit si Layton. "How dare you keep on yapping like that? Mr. Shingan can kill you in an instant, fair and square. There's no need to scheme against garbage like you. I'm warning you, if you keep on yapping like this, it won't help you. It's just ruining our country's reputation."
I now represent the entire country to order you to get out. Stop ruining our reputation. Sampal. Humakbang si Harvey at humarap mismo kay Layton, at agad na sinampal ang mukha nito. Isang taksil na hamak na tulad mo. Anong karapatan mong kumatawan sa bansa H o sa ating mga kababayan? Nakakatawa. Senggal ni Harvey. Ikaw. Hinawakan ni Layton ang kanyang mukha, na puno ng galit at kahihiyan. Ano? Ngumisi si Harvey. Ikaw at ang iyong mga pamilya, at ang iyong mga pamilya bago ka, ay lahat mula sa bansang ito. Ngunit kapag ito ay umabot sa iyong henerasyon, nagpasya kang magsuot ng damit at sumali sa mga taga-isla. Kung malaman ng iyong mga ninuno, sila ay gugulong sa kanilang mga libingan. Hindi ka karapat-dapat sa iyong apelyido. Sa tingin ko dapat kang kumuha ng bagong pangalan tulad ng aso. Mas masahol ka kaysa sa mga naliligaw na aso, ikaw ay isang traidor lamang. Ga. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey, nanginginig sa galit si Layton. Nang marinig niyang tinawag siya ni Harvey na aso at traidor, bumagsak siya sa lupa, at bumulwak ang dugo. Kinilig siya. Lahat tayo ay mga taong nagmamahal sa kapayapaan. Country H at ang island nations ay nasa iisang koponan. At naniniwala ka. Ngumisi si Harvey. Inilabas niya ang isang telepono, ipinakita iyon kay Layton. Na-record ko na kung paano ka nag-perform ngayon lang. Ipopost ko ito sa internet mamaya. I'm sure ang mga miyembro ng pamilya mo ay mararamdaman din ng karangalan tulad mo. Kabanata 6655. Ikaw, maliit na bastos. Sa wakas ay nakaramdam ng takot si Layton. Ang isang tulad niya ay nakakaalam ng kaunting kahihiyan, so paano kung siya ay tawagin ng ilang mga pangalan? Maaari pa rin siyang magpatuloy na kumilos bilang isang pampublikong figure at hukom sa internet, at kumita ng pera mula sa lahat ng mga trahedya. Gayunpaman, kung ini-record ni Harvey ang lahat ng sinabi niya ngayon at ilagay ito sa internet, siya ay magiging isang kinasusuklaman ng publiko na traidor. At pagkatapos, mawawala ang lahat ng halaga niya. Kahit ang mga taga-isla ay ayaw na siyang gamitin. Sa sandaling pumasok ang ideyang iyon sa kanyang isipan, itinuro ni Layton si Harvey at umungol, kunin mo. Ibaba mo siya, Mr. Shingan. Hindi mo siya mapapaalis dito ng buhay. Shingan, sabi ni Harvey, ayaw nang bigyan pa ng pansin si Layton. Hindi ko inasahan na ang isang aso na iyong inaalagaan ay maaaring mag-utos sa iyo. Bilang angka ng Shinto Wei, hindi ka nirerespeto. Dahil nawala ang iyong karangalan, gagawin mo ba ang hinihingi sa iyo ng iyong tradisyon at magpapakamatay ka? Napapikit si Shingan nang marinig ang mga salitang iyon. Imbes na mawala sa galit, sinulyapan niya si Nobita. Ang tanga mo, hinawakan ni Nobita ang hilt ng kanyang mahabang espada sa kanyang baywang. Hindi mo lang sinira ang kasal ng aking bansa, kundi pinahiya mo pa ang kaibigan naming si Mr. Layton. Patuloy mong pinupukaw ang island nation. Sa tingin mo ba walang makakagawa sa iyo? Agad na sumugod si Nobita kay Harvey, na nakahawak sa hawakan ng espada. Mamatay. Hinugot niya ang kanyang espada habang umuungal. Ito ang quick draw technique ng island nation. Ang bawat paaralan ay may sariling lihim na pagkakaiba-iba nito. Ang pinakanatatanging bahagi ay tungkol sa pamamaraan ng mabilisang pagbubunot ng espada ng island nation, ay maaari nilang payagan ang isang islander swordsman na panandaliang pataasin ang kanilang lakas sa pag-atake sa pamamagitan ng ganap na pag-synchronize ng kanilang espiritu, isip, at katawan. Ang pagsabog ng kapangyarihan na ito ay maaaring umabot ng hanggang 120% ng buong lakas ng pag-atake ng isang eskrimidor. Sa sandaling ginamit ni Nobita ang quick draw technique, napalibutan siya ng isang hindi matinag na aura. Kawili-wili, napatango si Harvey sa sarili nang makita si Nobita na sumusugod sa kanya. Sa sumunod na sandali, ginamit niya ang kanyang kanang kamay upang hampasin ang pulang kabaong sa tabi niya. Bam! Agad na umikot ang pulang kabaong, pagkatapos ay lumipad patungo kay Nobita. Ito ay isang simpleng pag-atake, ngunit may dala itong aura ng hindi maiiwasan habang patungo ito kay Nobita. Lahat ng Islander elites na hindi ganoon kalayuan ay agad na tumayo, at nagulat.
Hindi, si Nobita ay hindi man lang makapaglansad ng pag-atake, ngunit ang pulang kabaong ay nakahampas na sa kanyang dibdib. Hindi siya makareact ng mabilis para umatras man lang. Bang! Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Inihagi sa ere si Nobita at saka natumba sa isang higanteng halijing marmol sa likuran niya. Nang bumagsak siya sa lupa, naghihingalo na siya. Bakas lang sa mukha niya ang pagkagulat. Siya, natalo, ganun lang. Ginamit niya ang pamamaraan ng mabilisang pagguhit ng Shinto Wei. Ang kapangyarihang ipinakita niya ay 30% na mas malakas kaysa kay Shouta. Nakakapagpalit pa ng ilang suntok si Shouta sa kanya, pero ngayon, natalo agad siya. Hindi makapaniwala si Nobita. Tanging katahimikan ang sumunod. Pinikit ni Shingan at ng prinsesa ng maharlikang pamilya na si Aya Fujiwara ang kanilang mga mata. Si Aya Fujiwara ay mula sa branch family ng royal family ng Island Nation. Hindi siya maikukumpara sa sinuman, ito man ay sa mga tuntunin ng kanyang potensyal o mga mapagkukunan na mayroon siyang access. Bagamat hindi kilala ang kanyang pangalan nang dumating siya upang ipagdiwang ang kasal ni Shingan, ang kanyang martial arts inheritance ay nagmula mismo sa royal family ng Island Nation, at siya ay medyo makapangyarihan. Nang kahit ang isang tulad niya ay naramdaman na napakalakas ni Harvey, at maaring magkaroon ng problema. Para naman kay Shouta, na nabigo kanina, ramdam na ramdam niya ang muling pagkirot ng kanyang mukha sa sakit. Pakiramdam niya ay swerte siya na hindi inihagis ni Harvey ang kabaong sa kanya. Kung hindi, mas masahol pa siya kaysa kay Nobita. Ang lahat ng iba pang mga elite mula sa iba pang mga paaralan ng martial arts ng Island Nation ay hindi makapaniwalang nanunood. Alam nilang napakalakas ni Harvey at kayang lumaban gamit ang isang sword saint sa daan-daang round. Gayunpaman, inakala nilang nanalo lang si Harvey pagkatapos gumamit ng sneak attack. Si Nobita ay isa sa 3 pangunahing disipulo ng Shinto Wei. Kahit gaano pa siya kahina, dapat ay kaya niyang makipaglaban kay Harvey ng 12-12 ng round. Hindi alam ng mga taga-isla kung ano ang sasabihin ng napakadaling nabigo si Nobita. Lalo na si Layton, na umaasa na mamamatay si Harvey. Nang makita niya kung gaano kalakas si Harvey ay tuluyan na siyang natigilan. Siya, ganyan talaga siya kalakas. Hindi ba dapat mas mahina tayo kapag kaharap natin ang mga taga-isla? Paano niya magagawa iyon? Paano niya magagawa iyon? Hindi ko ito tatanggapin. Tanging panghihinayang ang nasa isip ni Layton. Matagal na siyang lumalaban, ngunit isa pa rin siyang lingkod ng mga taga-isla. Napakabata pa ni Harvey, anong karapatan niya para i-one-up ang mga Islanders ng ganito? Hindi man lang pinansin ni Harvey ang mga ekspresyon nila. Pasimple niyang hinampas ang pulang kabaong na nasa harapan niya at sinabing, isasama ko si Ivan ngayon. Kung may ayaw sa akin na pumayag, feel free to attack me. Magkasama man kayong lahat o relay battle, I'll take you on. Walang saysay ang labanan sa apex of the Forbidden City o ang buong martial arts na komunidad na ito ay matatalo ko. Kaya abangan, ang yabang niya, hindi lang pinukaw ni Harvey ang Shinto Wei, kundi pinukaw din niya ang buong komunidad ng martial arts ng Island Nation. Ang lahat mula sa 6 martial arts schools at 5 royal families ay nanginginig sa galit. Paano ka naging matapang? How dare he say something like that to them? May death wish siya. Bumantong hininga si Jessie at tumingin kay Harvey ng may paggalang. Kasunod ng mga plano ng Xavier's, si Harvey ay gagawa ng hakbang at durugan ang kasal, na pinipigilan sina Ivan at Shingan na magpakasal. Pagkatapos ay sasamantalahin ng Xavier ang pagkakataong umani ng kanilang mga gantimpala. Gayunpaman, kahit na si Jessie ay hindi inaasahan na si Harvey ay hindi lamang basta-basta magbubunsod sa Shinto Wei, sa halip, pinupukaw niya ang buong komunidad ng martial arts ng Island Nation. Maliban na lang kung mapapatay ng mga Islander si Harvey ngayon, ang kanilang martial arts community ay magiging wala sa harap ng martial arts community ng Country H mula ngayon. Hindi lamang sila sinubukang talunin ni Harvey, ngunit gusto rin niyang sirain ang buong komunidad ng martial arts ng Island Nation. Naningkit ang mata ni Shingan habang nakatingin kay Harvey.
Alam niyang mayabang siya, ngunit hindi niya inaasahan na makakakita siya ng lalaking mas mayabang kaysa sa kanya. Kung hindi niya mapatay si Harvey, makakalimutan niya ang pagkakaroon ng presensya sa martial arts community ng Island Nation. Harvey, isang hakbang pasulong si Shingan. Gusto mong hamunin ang buong komunidad ng martial arts ng Island Nation ng mag-isa. Anong karapatan mo? Kung hindi dahil may kasal pa ako at ayokong mabasa ng dugo ang aking mga kamay, maaari kitang patayin kaagad gamit ang aking hinlalaki, sabi ni Shingan kay Harvey. Upang makita kung ano pa ang maaaring gawin ni Harvey, ayaw ni Shingan na direktang atakihin si Harvey ngayon at umaasa siyang may iba pa. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak. May huling pagkakataon ka na ngayon. Sabihin mo sa babaeng katabi mo na pagsilbihan ako ng kusa, at maaari mong panuurin ang kasal sa gilid habang nakaluhod. Gawin mo yan, at pakakawalan kita. Kung hindi, isang sinyos lang mula sa akin at mamamatay ka ng 1,000,000 hiwa. Lahat ng taga-isla ay hindi sigurado kung ano ang magiging reaksyon nang marinig nila ang sinabi ni Shingan. Nanatiling kalmado si Harvey. Nang makita ng mga elite mula sa 6 martial arts schools at 5 royal families na hindi siya nag-react, lahat sila ay sumulong. Hindi sila kalaban ni Harvey na nag-iisa, ngunit hindi nila inisip kung maaari silang lahat na umatake ng sama-sama. Kumilos sila na parang papatayin agad si Harvey kapag tumanggi itong magpasakop. Oh, sabay kayong aatake. Hindi rin yun pinansin ni Harvey. Narinig ko na ang 6 martial arts schools at 5 royal families ay nagmana lahat ng espiritu ng chivalry. Ngunit sa hitsura nito, ang iyong tinatawag na chivalry ay isang komedya lamang. Shingan, nakakalimutan mo ang paghahanap ng dahilan para patuloy na magyap-yap lamang. You're just afraid of me and didn't dare to fight me, so you're using all this rubbish to try and test me instead. If that's the case, let's not waste our time since lahat kayong taga-isla ay marunong lang mangbuli sa mahihina. Ngunit may paalala ako sa inyo, kung maaari kayong manalo kapag sama-sama kayong umatake sa akin, wala nang saysay. Kapag natalo kayo, masisira ang buong komunidad ng martial arts ng Island Nation. Ang mismong pag-iral ninyo ay magiging isang kahihiyan. Medyo awkward ang pakiramdam ng mga Islanders matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Matigas sa tenga ang mga sinabi niya, pero totoo ang sinabi niya. Maliban na lang kung maaari silang manalo ng sabay-sabay silang umatake sa kanya, ang komunidad ng martial arts ng Island Nation ay hindi magkakaroon ng anumang paggalang mula sa iba pang pandaigdigang komunidad ng martial arts. Paano sila mabubuhay kapag nawala ang kanilang pagmamalaki sa mundo ng martial arts? Nagdilim ang ekspresyon ni Shingan. Hindi na siya mapakali tungkol dito. Akmang ikakaway niya ang kanyang kamay para sabihan silang lahat na umatake, pinigilan siya ni Aya sabay tingin. Bagamat maaaring baliwalain ni Shingan ang lahat ng iyon, hindi niya magawa. Siya ay bahagi ng namumunong pamilya ng hari. Bilang miyembro ng naghaharing pamilya, kailangan niyang isaalang-alang ang kinabukasan ng Island Nation at ang mas malaking larawan. Kung ang sinasadyang pagkilos ni Shingan ay nagdulot ng kapahamakan sa buong komunidad ng martial arts ng Island Nation, ito ay kanilang pagkawala. Ano? Bakit huminto ngayon? Ngumisi si Harvey habang nakatingin sa lahat ng nakasimangot na taga-isla. Hindi ba't gusto ninyong lahat na ipagmalaki na ang inyong talino ay ang pinakamahusay sa mundo? At ang inyong espiritu ng kabayanihan ay may mahabang kasaysayan. I'm standing here alone with nothing but my fists. Not only don't you have courage to fight me solo, but you don't even dare to fight me in a group. Ganun na ba katakot na matalo? O nawalan na ba kayo ng lakas ng loob? Kung ganoon, tumabi kayo at lumuhad. Wala kayong karapatang tumayo dito. Itinuro ni Harvey ang drainage sa gilid din ng may paghamak. Lahat ng mga taga-isla na naruroon ay nahiya pagkatapos marinig iyon. Galit na galit sila, gusto nilang patayin siya doon at pagkatapos. Si Layton at ang iba pang mga traidor ay nakatitig lamang sa mga mata. Hindi pa rin nila maintindihan kung saan nakakuha ng lakas ng loob si Harvey na bantaan ang mga tao sa isang buong bansa ng mag-isa. Wala ba siyang alam na takot?
Napatingin si Yvonne kay Harvey na may paghanga sa mga mata. Ito ay si Harvey York, isang taong kayang tumayo sa itaas ng iba kahit na siya ay mag-isa. Ang mga taga-isla ay wala bago sa kanya. Tanga, isa kang malaking tanga. Bago pa makapag-react si Shingan, ang battle demon ng Shindanwei, si Soichiro Yashira, ay humakbang pasulong at naglakad papunta sa gilid ng stage. May long sword at short sword sa kanyang sinturon. Pinandilatan niya ng mata si Harvey at madilim na sinabi, "Kilala kita, Harvey. Bumalik sa Mordo, tinambangan mo ang aking ama at sinira ang mga ari-arian ng Shindanwei. Ngayong natapos ko na ang pagsasanay, hihilingin ko ang isang labanan sa iyo. Ang pagkakataon ay dumating mismo, ngayon payagan mo akong ipadala ka sa impyerno." With that, iwinagayway ni Soichiro ang kanyang kamay. Dalawa sa mga elite ng Shindanwei ang lumabas mula sa karamihan, na may hawak na sinaunang battle armor. Mabilis nilang tinulungan si Soichiro na e-equip ito. Kahit galit na galit si Soichiro, hindi nawala ang kanyang kakayahang mag-isip. Alam niyang kung lalabanan niya si Harvey, kailangan niyang ibigay ang lahat. Kaya naman, dinala niya ang minanang kayamanan ng Shindanwei. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Soichiro na nakasuot ng armor, at sinabing, "Ang pagsusuot ng shell ng pagong ay nagbibigay sa iyo ng pananampalataya. Nagliwanag ba ang langit? Naging mas matapang ka ba niyan?" Ikaw. Nang marinig ni Soichiro ang sinabi ni Harvey, nanginginig siya sa galit. Hindi na siya nagsalita pa at agad na humakbang sa lupa, at sumabog ang aura sa loob ng kanyang katawan. Kung titingnang mabuti, ang armor na suot niya ay isa sa pinaka-advanced na exoskeletal suit. Maaari nitong mapataas ang kapangyarihan ng isang mandirigma, katulad ng mga genetic na gamot na ginamit ng bansa A. Ginagamit ni Soichiro ang lahat ng gamit na magagamit niya. Pagtingin kay Soichiro, likas na sinabi ni Layton, "Mr. Soichiro, mag-ingat ka." Mahilig siyang mag-ambush. "Huwag kang mag-alala, Mr. Layton," nakangiting sabi ng ilang matataas na miyembro mula sa Shindanwei. Bagamat hindi gaanong sikat si Soichiro, nag-training siya ng husto. Noong nakaraan, nang bumisita siya sa isang korporasyon sa bansa A, napahanga sila ng husto para bigyan siya ng exoskeletal battlesuit na binuo batay sa kasalukuyang genetic tech. Kapag idinagdag na natin ito sa ibabaw ng ating ancestral battle armor, na sinamahan ng combat capabilities ni Soichiro at ang pamana ng Shindanwei, mas makapangyarihan siya kaysa sa Shindanwei Sword Saint na si Akio. Ito ay salamat sa isang panlabas na tulong, ngunit maliban kay Mr. Shingan at ilang iba pa, sino pa sa mga nakababatang henerasyon ng Island Nation ang makakahadlang sa pag-atake ni Soichiro? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang lahat ng mga elite ng Shindanwei ay hindi na nahiya tungkol dito. Para sa kanila, magiging maayos ang lahat hanggat may sapat na kapangyarihan si Soichiro, maging ito ay nakuha sa pamamagitan ng panlabas na paraan o kung hindi man. Sa komunidad ng martial arts ng Island Nation, kapangyarihan ang lahat. Walang nagmamalasakit kung paano mo nakuha ang kapangyarihang iyon. Ang wakas ay nagbigay katwiran sa paraan. Sa oras na ito, lahat sila ay umaasa na si Soichiro ay makakapaghiganti kay Akio. Nang marinig ni Layton ang sinabi ng mga nakatataas sa Shindanwei, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkaunawa. "Nakikita ko, ito ay katulad ng isa sa ating mga kasabihan, kung saan ang pusa ay isang mabuting pusa anuman ang kulay nito basta't nakakahuli ng daga. Sa mundong ito, kapangyarihan ang lahat." Sumang-ayon ang iba pang mga taga-isla sa ekspresyong iyon. Dahil gusto ni Soichiro na makaganti, hindi nakakaiba kung handa siyang gamitin ang lahat ng mayroon siya sa kanyang pagtatapon. Hanggat kaya niyang manalo, hanggat kaya niyang patayin si Harvey, hanggat kaya niyang magtagumpay, hindi mahalaga kung anong mga pamamaraan ang ginamit niya. Maraming taga-isla ang nagsimulang magsaya kay Soichiro. Nang marinig ni Soichiro kung paano nagsimulang magsaya sa kanya ang mga taga-isla sa kanyang paligid, tumawa siya at agad na hinugot ang longsword mula sa kanyang sinturon.
Matalas ang talam, may bakas ng dugo. Para itong nabuhusan ng dugo sa loob ng maraming taon at hindi nahugasan. Gamit ang espada sa kanyang kamay, ang paghahangad ni Soichiro ay tumataas. Mag-ingat ka, Harvey. Biglang may naalala si Ivan nang tumingin siya sa longsword. Narinig ko na ang Shindanwe ay may espada na naipasa sa panahon ng naglalaban ng estado. Ito ay isang malademonyong talam na tinatawag na Demon Bane. Dapat ito na. Sinasabi na ang Demon Bane ay dapat umiinom ng dugo sa tuwing ito ay nabubunot. Ang mga may-ari nito ay palaging maalamat na lumalaban na parang demonyo ng Island Nation, at lahat sila ay nakapatay na ng marami. Demon Bane, anong magandang pangalan? Makatuwiran para sa akin na gamitin ang espadang ito para pumatay ng demonyo mula sa Island Nation, walang pakialam na sabi ni Harvey. Nang marinig ni Soichiro ang sinabi ni Harvey, dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang kaliwang kamay para panasan ang talam at malamig na sinabi, ang yabang mo. Ang Demon Bane ay nakalink sa akin sa espiritual. Papatayin lang nito ang mga gusto kong patayin. At ngayong nahubad na ito, gagamitin ko ito para patayin ka. Si Soichiro ay gumawa ng isang laslas gamit ang kanyang kanang kamay. Nagkaroon ng whoosh, at isang malaking slash mark ang lumabas sa stage. Kung titingnan ito ng isa, ito ay makinis na pagpindot. Hindi ito mukhang nahak-open ng blade. Nangangahulugan ito na hindi lamang ang Demon Bane ay napakatalas, ngunit maaari din itong i-multiply ang kapangyarihan ni Soichiro kapag nilagyan niya ito. Ito ay mahusay. Naghiyawan ang mga taksil nang makita nila ang nangyari. Habang sila ay may maraming karanasan, sila ay lubos na nabigla. Ang kapangyarihang ipinakita ni Soichiro ay mas nakakatakot kaysa sa mga espesyal na epekto mula sa Hollywood. Ito ang mga taong ayaw makita si Harvey na umangat sa kapangyarihan, kaya umaasa silang mapatay agad ni Soichiro si Harvey. Hindi lamang isang makapangyarihang martial artist si Soichiro, ngunit nilagyan din siya ng Demon Bane at ang exoskeletal suit na nilikha gamit ang genetic technology ng Country A. Imposible para kay Soichiro na hindi maging invincible. Kabanata 6660. Harvey, iba ako sa tatay ko. Isa siyang tunay na kabalyero, at mahilig siyang makipag-duel sa iba ng patas. Palagi niyang binibigyang pakinabang ang iba. Kaya nga siya pinatay pagkatapos mong tambangan. Sinimula ni Soichiro na ibaba ang kanyang ama, bagaman maaaring magtaka ang isa kung ano ang punto ng paggawa niyan ngayon. Pero iba ako, bilang bagong battle demon ng Shindanwe, gagamitin ko ang lahat ng aking makakaya para manalo. Kung sa tingin mo ay mananalo ka laban sa akin dahil lang sa natalo mo ang tatay ko gamit ang isang ambush, ang masasabi ko lang ay masyado kang walang muwang. Ngayon, lumuhad at bantayan ang puntod ng aking ama sa loob ng isang dekada. Sabihin sa lahat na ang martial arts ng Country H ay hindi kasing husay ng martial arts ng Island Nation at ang Country H ay hindi kasing husay ng Island Nation. Kung gayon, maaari kong isaalang-alang ang hindi pagpatay sa iyo. Sinenyasan ni Harvey si Ivan na pumunta sa gilid at saka tumingin sa langit. Ang langit ay dumidilim. Hindi nakakagulat na may mga taong nagsimulang mangarap. Ikaw, masyado kang nagsasalita. Nang makitang tumangging sumuko si Harvey, nagpakawala ng malamig ng ngiti si Soichiro at nagpas siyang huwag ng mag-aksaya ng hininga. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang Demon Bane sa hangin. Tapos, naglaslas siya. Siya ay napakabilis na halos hindi makita ng isa ang kanyang bilis sa mata. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Harvey. Pasimple siyang humakbang sa gilid. Whoosh! May isang sinag ng liwanag ang pag-atake ni Soichiro ay hindi nakuha. Ang lugar na kinatatayuan ni Harvey kanina ay may malalim na peklat. Kung ang pag-atake ay tumama, ito ay sapat na upang hatiin ang isang tao sa kalahati. Nagulat ang lahat nang makita nila ang ganoong bilis at lakas. Iyon ba ang kapangyarihan ng Battle Demon ng Shindanwe? Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Naniniwala ang lahat ng taga-isla na kung gusto ni Soichiro, madali niyang mapapatay si Harvey. Maraming mga babaeng taga-isla ang nagsimulang magsaya at sumigaw sa kanyang pangalan. Soichiro, Soichiro,
Ang ilan ay nagwagayway pa ng kanilang mga kamay sa hangin, at sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Obvious naman na kung gusto ni Soichiro, willing ang mga babaeng ito na magpalipas ng gabi kasama siya. Pakiramdam ni Soichiro ay nasa sabik siya nang makita niyang sabik na sabik ang mga babae sa kanya. Nais niyang mapatay niya si Harvey sa isang iglap at tamasahin ang pinakamagandang oras sa kanyang buhay. Ayaw nang sayangin ni Soichiro ang kanyang hininga. Naglaslas siya gamit ang Demon Bane, at nagkaroon ng isa pang flash. Napakabilis, sobrang brutal, napakalakas. Nagsimulang mag-cheer ang lahat para sa kanya. Zephyr Slash. Agad na ginamit ni Soichiro ang isa sa mga nakamamatay na pamamaraan mula sa Shindanwei bago tumakbo sa unahan. Ang Demon Bane ay lumikha ng maraming arko sa kalagitnaan ng hangin na tila bumalat kay Harvey ng buo, na para bang gusto siyang gawing giniling na karne. Whoosh! Napabuntong hininga si Harvey nang makita kung paano ibinibigay ni Soichiro ang lahat. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at inilahad ang palad. Bam! Bago maabot ng atake ni Soichiro si Harvey, ang pag-atake ni Harvey ay umabot na sa tanging kahinaan ni Soichiro, at ito ay damapo mismo sa dibdib ni Soichiro. Bam! Sa isang malakas na putok, ang sandata ng labanan ni Soichiro ay agad na nabasag at siya ay itinapon sa hangin.